Vice President naman nun, pwedeng si Senator Robin Padilla. Oh. Duterte Kibuloy. Ano ko? Maraming mapipikon yun. Maraming mapipikon. Alam mo kung sinong number one na pagka ginawa mong Duterte Kibuloy? Kung sinong unang-unang magwawarla? Hulaan ninyo, makahula ng tamang sagot, merong Banateros Cup. Hulaan nyo. Kung sinong unang-unang magwawarla pag naging Duterte Kibuloy. Si Ontiveros, hindi. Mali, wrong answer. Si Ontiveros, si Tambaluslos, hindi rin. Mali, walang nakatama sa inyo. Wala. Hindi mahina isip nyo. Oh, walang nakahula. Wala pala kayo eh. Hindi nyo pala alam eh. Oh, alam nyo kung sino? Eto. Etong siguradong magwawarla ho ito. Ha? Sigurado. Oh, handa na ba kayo? O isa naman masagabong palakpakan sa pinaka-bitter kay Pastor Kibuloy. Ano ang inyong masasabi at ano ang tingin ninyo dito sa galaw ng ating Vice President at Secretary ng DepEd? Inuulit ko siya ay member ng gabinete. Membro ng pamilya ng Pangulong Marcos sa gabinete. Cabinet position yan. Pero nandun sa anti-Marcos rally. Anti-Marcos dahil man talaga ang kanila eh. Hindi lang naman po issue sa Senado, Kongreso ang kanilang tinatalakad yan. Na mga investigasyon kay Kibuloy. Issue tungkol sa Marcos. Pinabababa nila si Marcos. Inaakusahan ng korupsyon. Marami silang sinasabi kung ano dyan ng mga speaker. Tapos yung pangalawang Pangulo, na kung di ako kakamali, ngayon yata siya pa yung caretaker ng bansa dahil ang ating Pangulo ay nasa Europe. Tama ba yun? Oo, bakit? Karapatan ni Vice President mag-attend sa mga rally. Pero yun naman pala eh. Nanggaling na rin sa bunganga mo. Nakarapatan niya yun eh. Bilang mamamayan na ipakita ang suporta niya kay Kibuloy at sa SMNI. Nanggaling na rin sa bunganga mong Ayoko sana sabihin yun eh. Dapat hindi sa anti-Marcos. Dapat hindi sa rallying na... So ano gusto mo? Sumipsip din katulad mo. Unang-una, in-interview nga siya eh. Nilinaw niya, I'm here to support SMNI and Kibuloy. Nilinaw ni VP Sara Duterte yun. Bilang respeto, hindi nga siya umakyat ng entablado. Kasi nga, alam niya, yung entablado, gusto siya maging presidente. Alam niya, doon sa entablado, binabanatan si Marcos. Kaya nga ho siya hindi umakyat. Eh, paano pa kaya kung umakyat siya? Di yung tumbong mo, siguradong init na init. Tama, mali. Tingnan ninyo, tingnan nyo double standard ito. Tingnan ninyo, ha? Papabagsak. At ang layunin ay palitan si Marcos kasi member siya ng gabinete. At kung sakaling mawala si Marcos, siya ang makikinabang ng Vice President. So, nasaan ang loyalty? Nasaan naman yung pagmamalasakit sa Pangulo? Nakita nyo? So, yan. Huwag magagalit, ha? Yung mga saradong isip yan, iba sasabihin. Pero bahala kayo sa buhay nyo. Ayan. So, parang sinasabi niya, asan daw ang loyalty? Asan daw? Parang ang dating disrespecting kasi siya ay isang sekretary. Pero ang ganda ng linaw ng sinabi ni VP Sara Duterte doon, Mr. Mike Abe, the vlogger. Bumagsak ka na sa ano, ha? Kasi sa pag-iinarte mo. Dahil sa kayabangan mo, ayan ang nangyari sa'yo. Hindi, alinaw po doon eh. Ano doon ang hindi mo naintindihan? Na nagpunta doon si VP Sara Duterte to support SMNI and Kibuloy. Wala naman sinabi si VP Sara Duterte, nandito ako para sumigaw ng resign. Wala. Nagpunta doon si VP Sara Duterte bilang kaibigan, bilang suporta. Hindi nga siya umakyat,
Di ba? Wala hong ganun. Talaga, mantakin mo ha, walang nakapilit sa kanyang umakyat. Basta pumunta ako, ito, I show my support. Ganon. Baka naman ang totoong kinapuputok ng butsi mo, Mike Abe, dahil sinuporta ni VP Sara Duterte yung dati mong among si Kibuloy. Dahil sa hindi ka makamove on doon sa pagkokorek sa'yo ni Pastor Kibuloy bilang chairman ng SMNI o honorary chairman ng SMNI, hindi ka makamove on dahil kinorek ka on air. Yan ang totoo. Kinorek ka on air at dahil sa yabang mo, dahil ulitin ko dahil ayaw mo magpakorek on air, may pagdabog ka pang ginawa. Balikan natin yung kanyang pagiging immature. This is sign of immaturity. Ikaw lang ang gumawang ganito eh. Marami na ang nag-retire o umalis, nag-resign sa network dahil hindi nila gusto ang pamunuan ng network. Pero ikaw lang yung gumawa nito on air. That is sign of immaturity. Kung sinasabi mong asa na loyalty ni VP Sara Duterte, ikaw, wala sa'yo? Maturity. Napaka-immature mo. Pero gusto ko lang linawin yung sinabi mo na huwag nating iasa sa isang tao. Hindi pwede yun, Mike. Siya ang presidente natin, nakaasa sa lahat, sa balikat niya yan. Kung may pupurihin pag siya ay nagsucceed, siya. Pag may sisisihin, pag hindi nagsucceed na fail, siya rin ang tutumbukin ng tao. Yung mga nanonood. Marami pong salamat. Bye-bye po. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa... Tapos nagpalusot pa daw siya, hindi daw niya binato yun. Paano kayo maniniwala sa tao na to na yung tipong aminin na lang na binato niya talaga yung mic, ayaw pa niyang tanggapin? Narinig ko yung palusot niya dyan eh. Natural lang na ganunin ko yung mic. Pwede mo naman ilagay, alam mo yan eh, na very delicate yung mic na yan. Hindi na, siguro naman hindi gagamit ng OEM na mic yung SMNI. For sure, ang ginagamit niyang mic is sure. Totoo kasi merong mga mumurahing lapel. Pero ang pangit ng tunog nun. O pagka masyado ng malakas yung salita mo, sumasabog na yon. So ang usual yung ginagamit dyan, it's either Shure o Sennheiser na lapel, which is expensive and very sensitive. Kaya maingat yan nilalagay dito eh. Ikaw, anong ginawa mo? O, tingnan mo uli Tingnan yung ginawa niya Ay nagsucceed siya. Pag may sisisihin, pag hindi nagsucceed na fail, siya rin ang tutumbukin ng tao. Yung mga nanonood. Marami pong salamat. Bye-bye. Tingnan nyo kung binato o nilapag lang niya. Gagawin mo pang tanga yung mga nanonood? Bye po. Alright. Maraming salamat po, Pastor. Nagpaalam ka pa, yun ang palusot mo. Bastos ka naman pala eh. Gusto mo maging tapat si VP Sara Duterte at hindi siya bastos kay Pangulong Marcos. Double standard ka. Ikaw nga bastos din eh. Ginawa mo, pwede ka naman magpaalam after eh. Di ba off air? Sabihin mo, di ko nagustuhan yun, Pastor Kibuloy. Kinorek mo ako on air. Di ko gusto yon. So, dahil dyan, resign na ako. Bastos ka eh. Yan ang totoo. Panoorin nyo yung part na yan Tingnan nyo tong part na yan. Sa kanyang mga executive session, meeting sa mga military commanders o ano pa dyan. Pero nakatang lahat sa balikat niya yan. The failure and the success of a nation depends on the leader. Any organization, church organization, political organization, nation natin, the success and the nakaatang sa balikat ng Pangulo yan, ng leader. Ayan. Yes, Pastor. Sa kabila po ng hindi pagbanggit ni President Bongbong Marcos sa kanyang unang SONA nitong mga... Eto hindi kinikriticize ni Kibuloy
si Marcos at this time. Ang sinasabi lang niya, nakukulangan siya doon sa mga issue especially laban sa komunista. Kasi alam naman natin ang puso ni Kibuloy ng SMNI. 'Di ba? Yung pinaglalaban nila komunista, yung laban sa komunista. So nung napansin niya na hindi nabanggit yun at saka nakukulangan siya sa criminality, nagkomento siya. Kasi sinasabi niyang medyo kulang. Kinontra ngayon ni Mike Abe. Tapos nung sinita siya, aba pambira, parang batang na inagawan ng candy. Yung tatlong issue po na inyong binanggit, itong insurhensya, korupsyon, at illegal na droga, ano po ang magiging payo po ninyo o mensahe para naman po doon sa mga ahensya na may kaugnayan po sa laban na ito? Kailangan hindi marinig sa akin yon. Kailangan marinig sa Pangulo yon. Ako naghihintay din na kailangan marinig yun na malakas. It should be a resounding message to the law enforcement, to the armed forces of the Philippines. They should have a marching order from the command. May mali ba sa sinabi ni Kibuloy? Hindi, honestly. May mali ba doon sa sinabi ni Kibuloy? Nakukulangan lang naman siya doon sa SONA. Nasabi nga niya, sana binanggit yun so that the entire military would hear na talagang, tara, laban pa rin tayo sa insurgent sa ating bansa. Commander-in-Chief, napaigtingin ninyo yan. Na yung NTF-ELCAT, tuloy natin yan. Na yung nasimulan na ng unang Pangulong Duterte, patuloy natin yan. Modernization of the AFP para labanan natin ng insurhensya. Kayong mga taga-PIDEA at kayong mga pulis, huwag kayong magpapabili o huwag kayong mabibili ng droga. Labanan ninyo yan, tututukan ko kayo. Yun ang hinahanap ng tao. Hindi ko pinangungunahan ng Pangulo, ha. Huwag kayong magkamaling pinangungunahan ko. Pulso ng tao itong aking dinadama ngayon na gusto nating marinig. Hindi ko dinadjust kasi napakaaga pa naman. Pero ayan ang linaw Hindi nga basta si Pastor Kibuloy at this time Hindi ko pa naman hinuhusga, napakaaga pa naman. Pero sana ang ayos ng pagkasabi niya sana maintindihan ko pa kung ako'y nagsalita diyan. Tapos nagalit si Mike Abe. Kasi may pagkabastos yung bunganga ko. Pero ang galang ng pagkasabi ni Kibuloy, di ba? Na hindi naman sa pinangungunahan, meron pa namang panahon, pero sana sa mga susunod, ganyan. Hindi niya nabanggit sa kanyang unang SONA, marami sa susunod, tingnan natin. Di ba? Pero yun ang tututukan ko. Kahit ako bilang isang private citizen, my gauge of the success of a nation is according to its peace and order. Kung walang peace and order, anything that we do is bound to fail. Kahit ano pa. Ito yung malalaking cancer ng ating sosyedad, itong nabanggit na to. At huwag iwasan talaga to. Kaya ipanalangin ko ang ating Pangulong Marcos at ang kanyang administrasyon na lahat ng sinabi niya about the economic reforms sa ating SONA na very uplifting at very straightforward. Tingnan mo, pinuri pa niya si Marcos niyan, ha? Matupad lahat. Unang-una, dapat ang peace and order. Alright. Okay. Chairman, partner, Chairman, marami pong salamat sa mga sinabi mo. Ako po ay 15 years na dito sa SMNI. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon, tiwala na ipinagkaloob niyo sa akin. At akin pong pinasasalamatan, magiging habang buhay na akin pong pinasasalamatan yan. Pero dahil dyan... Ako may kasama mo dyan at kasama ko kayo. Tumigil si Mike, ha? Kasi nagsasalita si Pastor Kibuloy. Tumigil si Mike. So alam niya na nagsasalita si Pastor Kibuloy. Ano ginawa niya? Dahil dyan, Pastor, pasensya ka na. Ito na po yung... Hindi niya pinatapos. Pumasok siya. Anong tawag mo dyan? Di ba kabastusan? Anong tawag mo dyan? Aking last day. Ulitin ko, ha? Pakinggan nyo. Tumigil siya. Ibig sabihin, alam niya na nagsasalita. Yun. Pasalamat sa pagkakataon, tiwala na ipinagkaloob niyo sa akin.
Oo. At akin pong pinasasalamatan, magiging habang buhay na akin pong pinasasalamatan yan. Pero dahil dyan, Ako may kasama mo dyan at kasama ko kayo. dahil dyan, Pastor, pasensya ka na. Ito na po yung aking last day dito sa SMNI. Maraming salamat po sa inyo, as Chairman, sa lahat ng mga viewers, lalo na sa Nation sa lahat po ng ating mga nanonood. Marami pong salamat. Bye-bye po. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong pong... 2 beses pa yon, ha? 2 beses binato. Tapos tignan ninyo, ha? May maririnig pa kayong parang na bagsak. oras at panahon sa umagang ito. Alright. Maraming salamat po, Pastor. Parang yung mga jowa nyong hindi galit, tahimik, pero nagdadabog. Tama, mali? Bastos ka! Yun ang totoo, Mike Abe. Hindi namin makakalimutan yan. Yang kabastusan mo. Di ba? Anong tawag mo dyan? Magalang? Oh, sabi ni Garski, kuha mo. Ba't ganyan ba asawa mo? Wag ganyan, baka nanonood yun dito. Nagtantrums, oo. Ganyan mga asawa, di ba? Yung meron silang silencer. Yung mga asawa, hindi yan magsasalita, tahimik lang yan. Pero galit na yan. Pero basag na yung pinggan nyo. Wasak na yung mga gamit nyo. Di ba? Anong tawag mo sa mga ganyang babae, yung mga nagtatantrums? Alam mo kung bakit? Minsan kasi nire-regla yun, kaya ganun. Mike Abe, nire-regla ka ba niyan time na yan? Kaya ka ganyan, nagtatantrums? 2 beses so pag ginanon yung Di ba? Pambirang buhay ere, oo. Tapos ngayon, you would expect na dapat yung ating Vice President may galang sa presidente. Alam mo, okay lang, tama yung punto mo na yun, pero hindi dapat manggaling sa'yo. Dahil you do not know the definition of respect. Definition nga na maturity, hindi mo alam eh. Respect pa kaya? Tama, mali? Ay naku, alam mo, dapat sa'yo talaga maging vlogger na lang. Katulad ni Nino, bastos. Ni Demonino, kilala niyo si Demonino? Yung ang baho na nga ng bibig, ang baho pa ng mga pinagsasabi. Kilala niyo si Demonino? Ako, hindi ko kilala yun. Sabi nitong isa, he gets the 700K portion. Wag naman ganun, wag nyo namang husgahan. Inusgahan nyo na kaagad eh. Inusgahan nyo naman kaagad na nabayaran siya. Huwag naman ganun. Paano nyo naman nasabi? Porket dati puring-puri siya sa mga Duterte, ngayon halos lapas tanganin na. Ibig bang sabihin nun, bayaran na kaagad? Huwag naman ganun, hindi naman tama yun. Kayo talaga mga banateros, ha? Sa tingin nyo, 700,000 ang bayad sa kanya? Huwag ganun. That's not right. Ako, sorry magdi-disagree ako sa inyo dyan. 700 lang? Hindi, ako, disagree ako dyan, ha? Eto pa. The next performance will start momentarily.